At yan, matapos nga po ang ilang linggo nating pagtatrabaho dito sa ating munting manukan, at ito na po yung ating mga nagawa. Ayan, nakapag puting na po tayo ng ating mga poste katulad ng ating upload ng nakaraan. Ito po ay pinagsama-sama ko lang mga video mula doon sa aking pagpuputing, paglalagay ng mga bracing, pagtayo ng mga poste at paglagay ng ating patungan at pamakuan, pati trusses doon sa ating ginagawang manukan. Ayan po, makikita nyo. Dito po ay naglalagay na tayo ng sahig dyan sa ating, at dito nga ay may nagaganap na pala sa likod ng camera. Ayan ang pakikipaglaban ni Mrs. dyan sa ating pato. Ayan, kasi inaanon na. Ayan, lagi nilang inaambahan ng palo kaya tumapang, kaya ngayon lumalaban na pati ako sinira. Yun lang. Ayan o, napakatapang na tuloy ng ating barako. Pero ano yan, takot sa atin yan. Ngayon lang hindi, kasi nga nakikita sa camera. Ayan, papatulpo niya daw ako pag linabanan ko siya. Ayan. Oh, di pagod na pagod ka. Oh, di ba? Balik tayo doon sa ating ginagawa. Ayan, numpisan nga na natin magpako dyan ng ating kabitan ng sahig. Medyo mataas po yan kasi nga, di ba nung mga nakaraan sa ating mga video, nakita nyo naman kung gaano pataas yung ba dito. Ngayon po ano na, sinasa na natin para hindi na masyadong mangamba tayo tuwing bumaba, kasi yun lang naman yung pinaka problema natin dito pag bumaba. Diba? Tapos yung kaputol gagawin na natin ano yan, yung tawag dito ano yan, raptor. Ayan yung pagpakabitan ng ating purlins para sa ating bubong. Ayan, naka level na rin yan at nasa hulog na rin pati yan, pati yung sa baba dapat nasa hulog yan, para dyan na natin ikakabit diretso ang ating dingding para hindi na tayo gumastos pa ng maraming kahoy. Diretso na hanggang bubong ating dingding, isahan na lang ba. Yan, puro na nakapreparasyon yan. Mag isa nga lang pala tayo gumagawa dyan dahil hindi na muna tayo kumuha ng kasama, kasi nga at makatipid na ng labor at medyo na masakit na yung gastos natin dito. Lahat ng kita natin dun sa ating pagparisan ay napupunta na lahat dito sa ating manukan. Ito wala pa namang kita to kasi nga, diba, palabas pa lang, puro palabas pa lang yung ating pondo, kasi nga ano, kaya sinusubukan natin gumawa mag-isa. Kayang-kaya naman yan kasi sanay tayo dyan. Yan, kukuha naman tayo ng ano, labor dyan pag siguro hindi natin kaya, pero kung tutuusin kayang-kaya natin yan. Baka hindi na tayo kumuha ng labor, extra na lang natin pag hindi masyadong busy at kunti lang yung ating gagawin. Saglit-saglitan natin kahit kunti para ano, makatipid tayo, kasi tulad ng nasabi ko, paubos na ang ating budget, pati yung mga puhunan natin doon sa kabilang manukan ay nahuhugot na natin yung ano, budget dahil dito sa ating ginagawa. Pero okay lang yan, makakabawi naman tayo balang araw pag ito ay kumita na. Okay lang yan kasi ganyan talaga, sa una ay mamumuhunan tayo, pero pag nag-operate na yan, tuloy-tuloy na yan. Yung problemahin na lang natin yung puhunan sa pangkarga dyan, kasi nga estimate ko ngayon magkakarga ito ng mga 130 sisiw at hanggang lumaki na sila, kasi malawak ng ginagawa natin, diba? Kayang-kaya naman natin ano yan kahit mag-isa lang tayo. Nung nag-asinta dyan, kumuha tayo ng ano, helper, kasi nga yung naghalo ay hindi nagkakayanin, tapos yung nagkukay pati yung sa mga poste. Sa ngayon ay yan na muna ang ating gagawin, pasaglit-saglit lang, at pag ano na, matatapos din natin yan sa katagalan. Ayan, pinapatibay talaga natin yung ano yan, pinakasalo, kasi nga mabigat yung kakargay niyan. Oras na magsilakay yung mga manok na kukulong natin dyan, siguro aabot ng mga 300 kilos, kaya talagang dapat matibay yan, hindi basta-basta yung kakarga dyan. Yung ating project, ang ating bagong kulungan ng manok. Alright, dito naman kakabitan natin siya ng ano, nakikita nyo, hinuhulugan natin yan para sakto yung
pinaka parlins niya, yan na rin yung pagpapakuha natin ng dingding. Nasa hulog yan doon sa ating gilid na pagkakabitan naman ng sahingan. Naka-ready na rin pala dyan. Yan ang pinagsukatan natin yung ano na yan, yung screen, green screen na yan. In-order natin yan sa Shopee. Nakamura tayo ng konti, medyo manipis nga lang pero pwede na. Yan. At syempre, hindi maalis yung mga nanggugulo na bata dyan habang gumagawa tayo. And then, ginagawa nilang laruan yung paligid. At yan ay itsura niya nung nalagyan na natin ng sahig lahat, yung kabilaan. Diba? Tapos may parlins na rin yung kabila. At yung kabila, eh yan oh. Pang 5 araw na Meron na rin. halos pang 5 araw na nagawa. Ito na yung tsura niya. Wala tayong taga-video yan. Pagkatapos natin bumaba, sa tayong video. Makapag-parlins na tayo, naputol na natin na sobrang post dito. At yung sa kabila na lang. Maubos na rin yung ating kukulamber. Umorder tayo ng panibago. Hinihintay lang natin kung kailan magdi-deliver. Maumpisay na rin natin yung ano, yung ating dingding. Kasi dito sa harap wala pang pagkakabitan ng mga ano. Yung sa likod okay na yan. Kapapansin nyo, yung tansit na yan. Yan. Ilang meron ganyan sa ating mga parlin niya pag nagkakabit. Para hindi alon-alon yung kabit natin ng yero. Yan, para pantay na pantay. Yan. Diyan sa gilid parte na yan. Gagawin natin dyan eh yung takod eh naka ano, yung pinakadingding niya nakakabit na dun sa ano, sa parlins, sa lasta parlins, nasa hulog yan. Yan, dito sa harap paglalagay na lang tayo dito. Pati yung sa siding dyan na rin kakabit sa pinakabubong niya. Para isahan na lang, hindi na tayo magastos sa kahoy. Puro nakabang yan. Bali yung lalagyan lang natin itong nasa harap. Kasi lalagay tayo ng pinto dito at kailangan mayroon siyang sariling pagkakabitan at hindi tayo pwedeng umat sa parlins kasi nga malayo. Wala sa hulog yan at sinunod natin yung layout ng bubong. Alright, sabangan nyo po ang aking susunod na update dito sa ating ginagawang ano, kulungan ng ating mga broiler. Unti na lang, bubong na lang yan. Yan. Sana makapili pa tayo ng insulation para huwag na tayo magsapin kasi nga matutunaw lang din dun sa ating ano, kukulamber yung yero kasi dahil sa acid nya. Alright.